Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Focus. Sa ulo ng mga balita. Pinsala sa agrikultura dulot ng sama ng panahon, umabot na sa halos 900 milyon. Higit 200 katao arestado sa paglabag sa BSKE gun ban. BOC nagbabala sa publiko laban sa paglaganap ng love scams. NTF-ELCAC nananawagan sa mga komunista na sumuko na at makipagsunduan sa gobyerno. PCG at BOC nagsagawa ng surprise inspection sa 4 na rice mill warehouses sa Bulacan. Pole Vault Ace EJ Obiena, wagi sa staff Berlin Mill. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pumalo na sa halos 900 milyong piso ang pinsala sa agrikultura na dulot ng mga nagdaang sama ng panahon, partikular na ang habagat na mas pinalakas pa ng bagyong Goring. Sa ulat ng Department of Agriculture o DA, kabilang sa mga napinsala ang palay, mais, buto ng gulay at maging mga alagang hayop. Kaugnay nito, tinitiyak naman ng DA ang maagap na pagtugon ng pondo para sa pagsasaayos ng mga danyos at mga karagdagang interbensyon at tulong para sa mga apektado. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na inihahanda na ng gobyerno ang subsidiya para sa small rice traders and retailers habang epektibo ang price ceiling sa bansa upang sila ay masuportahan at makasabay sa merkado hanggang sa maging stable na ulit ang presyo ng bigas. Ayon kay Trade Assistant Secretary Agaton Uvero, batid ng Department of Industry ang small rice retailers na siyang maapektuhan sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa niya, tinatayang hindi aabutin ng 2 buwan ang price ceiling na tinuturing na magiging makabuluhang sakripisyo para sa kapakanan ng publiko. Sa kaugnay pong balita, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan buhat ng bagyong Hana, nagpakawala ng tubig ang ilan sa mga dam sa Luzon ngayong araw. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Nagpakawala ng tubig ang 3 dam sa Luzon buhat ng walang patid na pag-ulan dulot ng bagyo at habagat. Kabilang sa mga dam ay ang Ipo Dam sa Norsagaray, Bulacan, ang Buklao at Binga Dam. Sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division kaninang alas 6 ng umaga, nasa 101.1 meters ang level ng tubig sa Ipo Dam kung saan ito ay lagpas na sa spilling level dahilan ng pagbubukas ng 0.15 meters sa isang gate ng dam. Gayon din sa Ambuklao at Binga Dam na nagbukas ng tig-2 gate. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam kung saan umakyat na sa 202.23 meters ang water elevation ng dam. Sa kabilang dako, higit sa 100,000 pamilya na ang naapektuhan ng bagyong Goring, Hana at habagat ayon sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang mga residente ay mula sa barangay ng Regions 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Dahil dito, patuloy ang paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan ng mga apektadong rehiyon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, naabot na sa 216 na katao ang naaresto dahil sa paglabag sa ipinapatupad na gun ban nitong ika-28 ng Agosto bilang bahagi ng security measures para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa darating na ika-30 ng Oktubre. Kaugnay nito, nakapaglunsad na rin ang kaliwat ng checkpoint sa bansa upang mapanatili rin ang seguridad na nagresulta sa pagkumpiska sa 130 armas.
Ang mga ito ay kakaharap sa pagkakakulong ng hindi bababa sa 1 taon, ngunit hindi hihigit sa 6 na taon at hindi dapat sumailalim sa probasyon. Gayon din ang umano'y pag-alis ng karapatan sa pagboto at pagkansela o perpetual disqualification mula sa pagkuha ng lisensya ng baril. Samantala, iminumungkahi ng Land Transportation Office o LTO ang koordinasyon ng Philippine National Police o PNP laban sa mga online scammers na gumagamit ng mga iligal na serbisyo para sa driver's license at pagpaparehistro ng sasakyan. Kaugnay nito, binalaan naman ni LTO Chief Vigor Mendoza II ang mga scammers patungkol rito. Gayon din ang pagpapaalala ng ibayong pag-iingat ng publiko sa iligal na transaksyon ng mga ito. Partikular ang paghingi ng mga scammers ng malaking halaga kapalit ng serbisyo. Samantala, sinabi naman ni Mendoza na hindi umano titigil ang LTO na matugis ang mga ito at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Bilang bahagi ng layunin na mapabilis ang proseso ng mga pasahero ng mga airports, tinutukan ng Bureau of Immigration ang pagtatanggal ng manual counters upang palitan ng electronic gates ang halos kalahati ng mga ito. Narito si Jade Buhoy para sa buong balita. Paglipas ng kanilang pagpupulong sa pagtaas ng budget, nag-anunsyo ang Bureau of Immigration o BI na tatanggalin na ang halos kalahati ng mga manual counters at papalitan ito ng mga e-gates upang mapabilis ang proseso ng mga pasahero ng eroplano. Ayon sa pahayag ng BI, gugugol lamang ng wala pa sa 1 minuto na pagpoproseso sa bawat pasahero kung ang e-gate ang gagamitin. Dahil ito rin ay alinsunod sa patakaran ng Advanced Passenger Information na pinatupad ng International Air Transport Association at International Civil Aviation Organization. Binahagi din ni Commissioner Norman Tansinco na nais na rin makipagsabayan ng Pilipinas sa mga bansang nangunguna sa sektor ng turismo upang mabawasan ang pag-aalala ng mga pasahero. Bagamat wala pang ulat kung kailan ito isasakatuparan, nangako naman si Tansinco na maghahanda sila sa dagsa ng pasahero ngayong panahon ng Kapaskuhan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, nakataas pa rin sa Batanes ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bagamat nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana at namataang naglandfall sa Kaohsiung City, Taiwan. Kaugnay nito, asahan ang mga ulan na may kasamang pabugso-bugsong hangin sa Batanes. Patuloy pa ring nakakaapekto ang habagat na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa, partikular sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Luzon at Antique. Susunod sa News Force. DOT nakikiisa sa pagdiriwang ng 21st Development Policy Research Month. DFA at Storyhouse Philippines idinaos ang online storytelling event Samut-Saring Hiraya, Imagination Through Filipino Stories. BOC nagbabala sa publiko laban sa paglaganap ng love scams. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakikiisa ang Department of Tourism o DOT sa bansa sa pagdiriwang ng 21st Development Policy Research Month o DPRM kasama ang Philippine Institute for Development Studies ngayong darating na 5 ng Setyembre.
Sa temang Going Green and Digital for a More Sustainable, Inclusive and Prosperous Future for All, itinatampok ng DPRM 2023 ang kahalagahan ng pagtataguyod ng digital transformation at green transition tungo sa isang matatag na pagbangon mula sa mga hamon na dulot ng pandemya at pagkamit ng 2030 Sustainable Development Goals. Sa ibang balita, kamakailan lamang ay nakipagtulungan ang DFA sa Story House Philippines sa pagdaos ng online storytelling event na pinamagatang Samot-Saring Hiraya, Imagination Through Filipino Stories. Ayon sa DFA, layunin ng event na isulong ang pag-unawa at pagpapahalaga sa oral storytelling, kultura at sining sa pamamagitan ng mga kwentong bayan ng Filipino. Hinihikayat din ng kagawaran ang publiko na gawing inspirasyon ang susunod na henerasyon na tuklasin ang mayamang pamana ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga kwento at salaysay. Paalala lamang sa mga manonood, ngayong nagsimula na ang Burr Months, nanawagan ang Bureau of Customs na maging mapanuri at maingat sa mga nakikilala sa online dating sites at social media dahil ang kaso ng love scam ay unti-unti na namang lumalaganap. Tunghayan natin ang buong ulat na hatid ni Jade Buhoy. Ngayong kasagsagan ng Burr Months, hinay-hinay lang sa paghahanap ng kapares online at sa social media dahil baka mabiktima sa lumalaganap na kaso ng love scam. Nitong kamakailan, nagpaalala ang Bureau of Customs o BOC na maging alerto at huwag magpaloko sa mga nakilala online at social media. Bukod pa riyan, nagpaalala ang ahensya na ito'y hindi tumatanggap ng bayad para sa customs duties at buwis sa personal bank accounts, money remittance centers o online banking applications. Ayon sa BOC, ang love scam ay isang modus operandi sa paraan ng text, tawag o email sa isang consignee ng cargo para makalikom ng pera bilang clearance fee umano upang maibigay ang pinadalang bagahe mula sa customs. Base sa paalala ng BOC, ang love scam ay kadalasang gumagamit ng peke o kahina-hinalang social media accounts, paulit-ulit na humihingi ng personal na impormasyon, kinukuha ang tiwala ng kanilang kausap hanggang ito'y maging kaibigan at magsasabing may ipinadala itong mamahaling gamit na na-hold sa customs kung kaya't kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang personal bank account upang mai-release ito. Upang masugpo ang paglaganap nito, hinihikayat ng BOC na isuplong ang ganitong uri ng kaso sa kanilang hotline at email address. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Hinimok ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang mga rebeldeng komunista na sumuko na tanggapin ang alok ng gobyerno para makapagsimula ng bagong buhay at makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Ayon kay NTF-ELCAC Director Jose Descallar sa isang news forum sa lungsod ng Quezon na ang 55 taong pakikipag-engkwentro sa mga rebeldeng komunista ay nagdala lamang ng paghihirap at kamatayan. Ayon sa datos ng NTF-ELCAC mula 2018, 89 na guerrilla fronts ang kanilang naengkwentro kung saan 20 na lamang ang kasalukuyang tinutugis. Samantala, bagamat lubos na apektado ang mga pamilyang biktima ng sunog sa lungsod ng Quezon, nagpaabot naman ng suporta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, partikular na sa mga pamilyang namatayan ng kaanak. Inihayag ng DSWD na nagpaabot ng personal na tulong pinansyal ang kalihim na si Rex Gatchalian upang masigurado na may nakalaang sapat na pangangailangan sa mga biktima sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Bahagi rin dito ang pagtatalakay ng kalihim ukol sa paraan kung paano makakakuha ng higit pang assistance para sa mga namatayang pamilya.
Sa ilalim ng Pantawid Pamilya Program o 4Ps, isinagawa ng Department of Social Welfare and Development ng Cordillera Administrative Region ang Youth Development Session bilang tugon sa mga kaso ng not attending school sa bayan ng Flora, Apayao. Dinaluhan ito ng 60 mag-aaral at 10 out-of-school na mga kabataan na naglalayong palawakin ang kanilang kaisipan hinggil sa kamalayang panlipunan at kahalagahan ng edukasyon. Kaugnay nito, ayon sa survey ng Oculum Research and Analytics, ang 4Ps ay lumabas bilang pambansang programa na may pinakamataas na suporta mula sa publiko na umabot sa 91%. Samantala, muli na namang aasahan simula bukas, 5 ng Setyembre, ang panibagong dagdag singil sa produktong petrolyo. Ang estimated price na itaas sa presyo ng gasolina ay 20 sentimo hanggang 50 sentimo kada litro, habang nasa 90 sentimo hanggang piso at 10 sentimo naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Magugunitang nitong kamakailan lamang ay naging sunod-sunod ang pagtaas ng presyo sa petrolyo na nagsanhi sa kabi-kabilang paghiling ng taas presyo sa pasahe ng mga tsuper. Susunod sa News Force. Pilipinas sinalubong ang kauna-unahang e-visa user mula China. PCG at BOC nagsagawa ng surprise inspection sa 4 na rice mill warehouses sa Bulacan. DSWD nakipag-ugnayan sa UNWFP-DA upang mapainam ang katatagan ng bansa laban sa kalamidad. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ilang araw matapos ilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Philippine e-visa system, sinalubong ng Pilipinas ang kauna-unahang gumamit ng Philippine e-visa. Ang user na nagmula sa China ay sinalubong ng mga opisyal ng Bureau of Immigration at DFA Office of Consular Affairs sa NAIA Terminal 1. Matatandaang ang soft launch ng e-visa system ay naganap noong ika-24 ng Agosto 2023 na naglalayong makapagbigay ng kaginhawaan at seguridad sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga oras ng paghihintay, papeles at gastos para sa mga gagamit nito. Ayon pa sa DFA, nilalayon din nitong pasiglahin ang industriya ng turismo sa bansa na nagtatarget ng 500,000 bisita ngayong taon at 2 milyon sa taong 2024. Sa iba pang balita, sa pangunguna ng Bureau of Customs o BOC, tumulong ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagsasagawa ng surprise inspection sa 4 na rice mill warehouses sa Bulacan nitong kamakailan lamang. Humigit kumulang 60,000 bag ng palay at higit 150,000 sako na imported na bigas na umano'y kinulimbat ang namataan na may tinatayang value na 519 milyong piso. Ayon sa PCG, ang inisyatibang ito ay sinasagawa bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting kamakailan para tugunan ang tumataas na presyo ng bigas sa merkado. Matapos makipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa UN World Food Program at Department of Agriculture o DA noong ika-31 na Agosto para ilunsad ang Project Lawa, kasalukuyan na rin itong sinimulan sa mga piling probinsya base sa Pag-asa. Ayon naman sa pahayag ng DA Water Resources Management Division, bahagi sa proyektong ito ay ang paggawa ng small farm reservoirs sa probinsya ng Davao de Oro, Ifugao at Antique.
Iminungkahi din ng DSWD bilang kaugnay nila ang UNWFP na idagdag ang vermicomposting sa susunod na taon nang mabigyang suporta ang komunidad na mapabilisang ani. Philippine Pride, muli na namang ibinandera ng pambansang pole vaulter na si EJ Obiena ang pangalan ng bansa sa ISTAF Berlin Meet. Tunghayan ang buong balita sa ulat ni Princess Castro. Umarangkadang muli ang pole vault ace ng bansa na si EJ Obiena sa International Station Fest Athletics Championships na kasalukuyang ginaganap sa Berlin, Germany. Naiuwi ni Obiena ang gintong medalya matapos itong maklaro ang 5.92 meter leap sa kanyang pangatlong attempt sa men's pole vault competition. Bagamat bigong makaporma sa nakaraang Diamond League competition, susubukan muling talunin ng prominent pole vaulter ang ginto sa susunod itong kampanya sa ika-8 ng Setyembre sa Brussels, Belgium. Samantala, si Obiena ang kauna-unahang atletang Pilipino na tutungtong para sa 2024 Paris Olympics. Kaugnay nito ang muling pag-asa ng Gilas Pilipinas na makakuha ng tiket sa Paris Olympics matapos daigin ng China sa huli nitong laban kamakailan. Magugunitang sunod-sunod ang karangalang handog ni Obiena ngayong taon kung saan nakapagtala siya ng mga makasaysayang pagkapanalo, kabilang na ang pag-angat ng kanyang ranggo sa ikalawang pwesto sa world rank ng pole vault. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Pinsala sa agrikultura dulot ng sama ng panahon, umabot na sa halos 900 milyon. Higit 200 katao arestado sa paglabag sa BSKE gun ban. BOC nagbabala sa publiko laban sa paglaganap ng love scams. NTF-ELCAC nananawagan sa mga komunista na sumuko na at makipagsunduan sa gobyerno. PCG at BOC nagsagawa ng surprise inspection sa 4 na rice mill warehouses sa Bulacan. Pole vault ace EJ Obiena, wagi sa staff Berlin Meet. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.